Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin dito, Manny Pacquiao binanata ni Crawford. Wala daw ito sa top 5 niya dahil may itinatago raw ang ating kababayan. At may update na po tayo sa Gilas Pilipinas at QMB mula sa source natin about sa application nito sa FIBA para makalaro as local sa ating national team. Simulan po natin sa nag-iisang 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Akalain mo po sa Pound for Pound podcast sa Amerika, sinabi ni Terence Crawford ang dahilan kaya wala daw si Manny Pacquiao sa kanyang top 5 all-time pound for pound. Ito mga kaibigan, pakinggan po natin. But you don't put Manny up there. That's surprising to me, honestly. It's a reason why he's not up there. You Why? should know that reason. I want to hear from you. We talking to you. Thank you. Know from you. Thank you. You know, Come on, it's man. It's your interview. Manny's a generational talented fighter. Like, he's accomplished what no other fighter is ever going to accomplish. Again, but I don't feel like, he did it on his own. That's me personally, because for the simple fact, when Floyd made it a point for him to do the blood test, he didn't want to do the blood test. But then when he did do the blood test, he haven't got a knockout since. Golly, man, that shit breaks my heart. Take note mga kaibigan, multiple drug test po ang dinaanan ni Manny Pacquiao doon sa laban niya kay Mayweather at wala pong nakita. At mali po yung sinabi ni Crawford kasi knockout nga po si Matisse kay Pacman noong 2018. At eto, pinatumba pa nga ni Pacman, etong si Thurman, di ba? Talagang may edad na lang po talaga si Pacquiao at ang lalaki ng mga nakakalaban niya, kaya mababawasan talaga ang kanyang knockouts. Para sa akin mga kaibigan, si Manny Pacquiao po ang GOAT ng boxing. Bakit? Mga kaibigan, dahil yung mga undefeated records na yan, kagaya ng kila Mayweather, madami nakagawa niyan at pwede kang mamili ng iyong kalaban at kung kailan mo sila lalabanan. Pero yung 8th Division World Champion, lahat ng magagaling nasa taas, nilabanan mo, tinalo mo, yan kaibigan, wala pang nakagawa niyan. Ngayon, punta na po tayo sa Gilas Pilipinas. I-update ko lang po kayo, malapit na po magkaalaman kung sino makakabracket ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Kasi ilang araw na po mga kaibigan yung Asia Cup draw sa April 8 na. 16 teams po yan, hahatiin sa 4 na grupo, 4 teams each. At kung makakalaban po natin ng Jordan, hindi pala natin makikita yung tumalo kay JB sa PBA Finals na si Ronday Hollis Jefferson na naturalize po ng Jordan. Kasi sabi po ng TNT manager kanina lang sa report ng Philstar, wala daw pong intensyon na maglaro si RHJ sa taong ito. Dahil committed daw po ito sa susunod na conference nito dito sa kanila at may mga clinics pa ito nationwide dito sa atin kasama sa kanyang kontrata. So kung makakalaban natin ng Jordan, maliit ang kanilang magiging naturalize si Dart Tucker na 6'4", mga kaibigan. So eto na mga kaibigan, ang update po natin kay Quentin Milora Brown na isa sa inaabangan ng mga fans sa Gilas Pilipinas. Ang huling balita po sa kanya talaga ay nung February pa mula sa Spain. Maraming salamat po na inaasikaso ng SBP ang mga dokumento nito at passport bago i-submit dito sa FIBA. So April na ngayon, mag 2 months na after nyan at nasabi po sa akin ng mapapagkatiwalang source natin, eto, nito lang pong April 2. Wala pa din pong update, pending pa din. So yan mga kaibigan, at least nagka-idea po tayo sa status ng eligibility ni Quentin Milora Brown sa ating national team.